ika-1 ng Hulyo taong 2022 ay formal nang naisa batas ang Republic Act 11896 sa pangunguna ng ating Congresswoman Ate Kong Rida Robes na naglalayong mas mapabilis ang pagbibigay serbisyo sa bawat mamamayan ng Barangay Muzon. At noong nakaraang ika-30 ng Oktubre taong 2023 ay formal namang nailuklok ang mga bagong barangay official ng Barangay Muzon West, Barangay Muzon South, Barangay Muzon Proper, at mas higit sa ating mahal na Barangay Muzon East. Sa halos 4 na buwan na panunungkulan ng Sangguniang Barangay, tayo ay dumaan sa iba't ibang pagsubok kasabay ng pagkawala ng ating buting kapitan, Angelito Lito Sarmiento noong ika-11 ng Enero taong kasalukuyan. Kasunod naman nito ay itinalaga ang ating butihing kapitana Elena Joy B. Celis noong ika-16 ng Enero taong kasalukuyan. Dahil sa paghahati ng Muzon sa 4 na barangay, ang Barangay Muzon East ay nakapagtala ng datos na may bilang ng kababaihan na 16,313 at sa kalalakihan naman ay 16,742 na may kabuuang bilang na 33,055 katao. Ito ay may 11% katipunan ng kabataan, 8% senior citizen, 2% persons with disabilities, 5% overseas Filipino worker, 20.70% non-working, at 53.30% naman ay working. Ito ay base sa barangay profiling sa taong 2024. Agarang pagseserbisyo na may epektibong solusyon. Yan ang tatak ng Barangay Muzon East. Sa pangunguna ni Honorable Elena Joy B. Celis, Punong Barangay, Honorable Aniway M. Eli, Committee on Livelihood and Cooperative and Committee on Transportation and Commission, Honorable Mary Grace P. Caballero, Committee on Finance, Appropriation, Means and Ways, and Committee on Rules and Privileges, Honorable Anjo S. Lucban, Committee on Public Works and Facilities and Committee on Social Services, Women's and Family Welfare, Honorable Rodolfo L. Esteban, Committee on Health, Sanitation and Pollution, and Committee on Animals Welfare, Honorable Reynaldo I. Francisco, Committee on Peace and Order and Committee on Safety and Security Traffic Control and Management, Honorable Troadjo D. L. Gilalas, Committee on Education, Honorable John Julio Sarmiento, Committee on Environmental Management and Natural Resources and Committee on Food and Agriculture, Ms. Mavelyn Subido, Barangay Secretary, Mr. Menson Luis, Barangay Treasurer. Sa halos 4 na buwan na rin panunungkulan bilang isang lingkod bayan, kami ay nakapagsagawa, nakapagplano ng mga programa at proyekto na makakatulong sa mamamayan ng Barangay Muzon East. Sa hanay ng Committee on Livelihood and Cooperative ay nakapagsagawa ng Livelihood Training Program sa Livelihood Center na dinaluhan ng 31 kababaihan ng Barangay Muzon East na kung saan sila ay gumawa ng dishwashing liquid, fabric conditioner at detergent powder upang gawing hanap buhay. Dahil sa pakikipag-ugnayan ni Kagawad Aniway Eli sa TESDA at Public Employment Service Office, tayo ay nagkaroon ng SMAWNC1 Welding Training na siyang nakatulong upang magbigay ng hanap buhay sa ating mga kabarangay. Meat processing, pizza making, candy and pastry making, at donut and puto making. Ilan lamang ito sa mga paparating na mga programa at proyekto ng Sangguniang Barangay ng Muzon East sa pangunguna ni Kapitana Elena Joy Celis, katuwang ang Committee on Livelihood and Cooperative na si Kagawad Aniway Eli upang makatulong at makapagbigay kaalaman sa bawat mamamayan ng Barangay Muzon East sa paghahanap buhay. Sa hanay naman ng Committee on Transportation and Commission, patuloy pa rin ang pakikipagtulungan ni Kagawad Aniway Eli katuwang ang ating punong barangay Elena Joy Celis sa bawat tricycle driver para sa kanilang kahilingan na mapaayos ang kanilang mga terminal na nasasakupan ng Barangay Muzon East. Sa hanay naman ng Committee on Finance, Appropriation, Means and Ways, nakapagbuo na tayo ng Barangay Tax Ordinance sa pangunguna ni Kagawad Mary Grace P. Caballero na naglalayo na mapataas ang pondo ng Barangay Muzon East upang makapagsagawa ng mga programa at proyekto na siyang makakatulong sa mamamayan ng Muzon East.
Sa Committee on Rules and Privileges, sa pangunguna ng ating punong barangay na si Elena Joy B. Celis at Kagawad Mary Grace P. Caballero, nakapagpanukala na ng iba't ibang ordinansa upang maisaayos at mapabuti ang ating barangay. Una na rito ang Curfew Ordinance na hinalaw sa City Ordinance No. 2003-57-6 para sa mga menor de edad upang maging ligtas ang mga kabataan sa pang-aabuso at kriminalidad, at isa rin sa layunin ng ating Curfew Ordinance ay ang pagkakaroon ng payapa at maayos na pahinga ang bawat mamamayan ng ating barangay. Pangalawa ay providing for the control and elimination of human and animal rabies in barangay na mas kilala sa tawag na Anti-Rabies Ordinance na hinalaw sa City Ordinance No. 2018-52-9, kung saan ay naglalayon ito na maiwasan ang pagkalat ng rabies sa ating pamayanan at upang mas maging responsable ang mga may alagang hayop. Pangatlo ay regulating the urination and defecation of pets on sidewalks, streets, parks and playground and other public places na mas kilala bilang properly disposal of pet wastes na hinalaw sa City Ordinance 2022-16-12, kung saan ay naglalayon ito na maiwasan ang pagpapadumi, pagpapaihi at tamang pagtatapon ng mga dumi sa lahat ng uri ng mga alagang hayop upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa ating barangay. Panghuli ay ang Localizing the Safe Spaces Act na hinalaw sa RA No. 11313 o mas kilala sa tawag na Bawal Bastos Law, na naglalayon na maparusahan ang anumang uri ng gender-based sexual harassment sa pampublikong lugar, kasama na rin ang cyberspace. Ang pagsipol, panghihipo at mga malisyosong komento at akto ay isa lamang sa ipinagbabawal ng batas na ito. Nakiisa rin tayo sa bloodletting project na ginanap sa San Jose Heights Phase 2 Covered Court. Ito ay pinangunahan ng ating punong barangay Elena Joy B. Celis, katuwang si Kagawad Rodolfo Ompong Esteban na humahawak sa Committee on Health. Ang nasabing programa ay naglalayong makapagbigay ng tulong sa mga mamamayang nangangailangan ng dugo na siyang magiging daan sa pagdugtong ng kanilang buhay. Sa hanay pa rin ng pangkalusugan, nilahukan din natin ang mga programa ng Fasting Blood Sugar or FBS upang masuri ang antas o level ng sugar sa dugo ng ating mamamayan. Ito ay isang mahalagang pagsusuri sa kalusugan upang matiyak ang posibleng pagkakaroon ng diabetes o iba pang mga kondisyon sa metabolismo. Layunin ng ating sangguniang barangay na magbigay ng impormasyon sa mga individual at komunidad upang masiguro ang tamang pangangalaga sa kalusugan at pag-iwas sa mga komplikasyon. Nagsagawa rin tayo ng deworming at nagbigay ng vitamin A sa mga bata ng Benjamin Village, katuwang ang ating butihing punong barangay at si Kagawad Ompong Esteban. Ang layunin ng programa ay makapagbigay ng tulong sa mga residente, partikular sa mga bata. Sa pamamagitan ng regular na pagpapatupad ng deworming, may iwasan nito ang mga sakit at sa tulong ng vitamin A ay mapapalakas ang immune system ng mga bata. Sa ganitong paraan, mapapalawig natin ang magandang kalusugan ng ating barangay, lalo na sa mga bata upang sila ay magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Sa Committee on Animals Welfare, sa pangunguna pa rin ng ating punong barangay Kapitana Joy Celis at sa tulong ni Kagawad Ompong Esteban, nakapagsagawa ng anti-rabies mass vaccination sa Barangay Muzon East na may kabuuang bilang na 3,325 na aso at pusa. Sa pamamagitan ng regular na pagbabakuna, layunin nitong mapigilan ang pagkahawa ng rabies sa mga tao mula sa mga hayop na may sakit. Ang ganitong hakbang ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad laban sa sakit na ito. Patuloy pa rin ang pagsasaayos at paglalagay ng mga CCTV at mga streetlights sa iba't ibang mga parte ng Muzon East upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Sa hanay naman ng Committee on Education sa pangunguna ng ating butihing punong barangay Elena Joy B. Celis sa tulong ni Kagawad Troadjo Gilalas, tayo ay magkakaloob at magsasagawa ng scholarship program kung saan makakatanggap ng 3,000 pesos every semester ang mga piling mag-aaral ng ating barangay na makakatulong sa kanilang pag-aaral. Sa hanay pa rin ng Committee on Education, tayo ay magkakaloob ng Alternative Learning System o ALS Assistance sa mga mag-aaral na nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng ALS. Sila ay makakatanggap ng mga uniforme at mga kagamitan o ALS Learning Kit na magagamit sa kanilang pag-aaral. Tayo ay magbibigay ng school supplies para sa ating 300 daycare pupils para maging tulong sa kanilang pag-aaral. Sa hanay naman ng Committee on Environmental Management and the Natural Resources, sa pangunguna ng ating punong barangay Elena Joy B. Celis, sa tulong ni Kagawad John Julio Sarmiento, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng weekly cleanup drive sa nasasakupan ng Barangay Muzon East upang mapanatili ang kalinisan ng ating komunidad. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsasagawa ng solid waste for household collection o ang paghahakot ng basura sa bawat bahay. Patuloy pa rin ang araw-araw na paglilinis at pagwawalis ng kalsada ng ating mga street sweepers upang mapanatili ang maayos at malinis na kapaligiran.
Sa hanay naman ng Committee on Food and Agriculture, nasimulan na ang pagsasayos ng gulayan sa pamayanan upang lumahok sa paligsahan ng City Agriculture na may layong umusbong ang luntiang pamayanan sa ating barangay. Sa hanay naman ng Committee on Public Works and Facilities, sa pangunguna ng ating punong barangay Elena Joy B. Celis, katuwang si Kagawad Anjo Lucban ay nagkaroon ng site inspection sa Libis Partida upang ipagawa ang drainage canal na siyang dahilan ng pagbaha at pagkaipon ng tubig sa isang lugar na nagiging tahanan ng mga lamok. Gayon din sa Partida Elementary School, tayo ay maglalagay ng pathwalk na siyang magiging daanan ng mga estudyante upang maiwasan ang mga panganib o aksidente. Tayo din ay nagsagawa ng site inspection sa MRF San Jose del Monte Heights para ipagawa ang MRF fencing upang mas maging maayos ang paglalagakan at maiwasan ang pagkalat ng mga basura. Ipapagawa din natin ang repraffing ng MRF dahil tuluyan ng gumuguho ang mga lupa na magiging sanhi ng aksidente sa loob ng MRF San Jose del Monte Heights. Patuloy din ang pagsasaayos ng ating mahal na barangay multipurpose hall tulad ng veranda, palikuran at hagdanan upang mas maging komportable at ligtas ang ating mamamayan tuwing bibisita sa ating tanggapan. Sa hanay naman ng Committee on Social Services, Women and Family Welfare, sa pangunguna ni Kagawad Anjo Lucban at ng ating punong barangay Elena Joy B. Celis, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng barangay profiling ng mga masisipag na LN at mother leader ng Barangay Muzon East. Sinisiguro na tama ang datos na ipinapasa sa city population ng lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Patuloy rin ang pagsasaayos ng mga usapin pangkabataan, pangkababaihan at problemang pampamilya na pumuprotekta sa karapatan ng kababaihan at kabataan na nasasakupan ng Barangay Muzon East. Labis ang tuwa ng ating mga mahal na lolo at lola sa ating paghahandog ng mga nutritional food packs na naglalaman ng bigas, gamot, tinapay at mga delata upang makaalalay sa kanilang mga pangangailangan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nelson B. Luis, ang ingat yaman ng Barangay Muzon East. Narito po ako upang ilot sa inyo ang datos ng pananati ng ating barangay. Ang budget ng Barangay Muzon East sa taong kasalukuyan ay binubuo ng mga sumusunod. Sa real property tax ay may nagkakahalagang 943,428 pesos and 32 centavos. At sa community tax ay 86,975 pesos and 11 centavos. Samantalang sa city aid ay mayroong 55,000 pesos. At sa national tax allotment na nagkakahalagang 35,626,724. At sa estimated business taxes ay 200,000 pesos. Sa estimated clearance and certification ay nagkakahalaga na 200,000 pesos. At huli ay sa other business income na mayroong 150,000 pesos na may kabuuang halaga na 37,626,724 pesos and 43 centavos para sa ating mahal na barangay. Tayo ay naglaan ng budget sa personal service ng 4,212,446 pesos and 34 centavos. At sa maintenance and other operating expenses ay 16,619,643 pesos and 57 centavos. At sa capital layout, 1,496,000 pesos. Samantalang ang 10% ay para sa appropriation of sangguniang kabataan na may halagang 3,726,212 pesos and 74 centavos. At 5% sa BDRRM na may halagang 1,863,106 pesos and 37 centavos. Samantalang sa Gender and Development, tayo ay naglaan ng pondo na may halagang 1,863,106 pesos and 37 centavos. At 1% naman para sa BCPC na may halagang 356,267 pesos and 24 centavos. At huli ay ang 20% para sa Development Fund na may 7,125,344 pesos and 8 centavos. Narito ang mga proyekto na pinaglaanan ng 20% Development Fund. Repair and maintenance of building and other structure. Repair and maintenance of daycare Villa Española.
50,000 pesos. Repair and maintenance of Daycare Villamuson, 50,000 pesos. Repair and maintenance of Daycare SJDM Heights, 50,000 pesos. Repair of Health Center Phase 2 and Phase 1 Partida, 300,000 pesos. Improvement of Daycare La Poblacion, 300,000 pesos. Improvement of Daycare Vista Verde, 200,000 pesos. Improvement of Multipurpose, 900,000 pesos. Repair and maintenance of Barangay Outpost, 150,000 pesos. Road Networks, asphalting of Road SJDM Heights, 500,000 pesos. Construction of Patwalk Partida Elementary School, 350,000 pesos. Concreting of Road Luzon East-wide, 646,212 pesos and 73 centavos. Repropping of MRF SJDM Heights, 400,000 pesos. Construction of Drainage Canal Partida, 300,000 pesos. Construction of Drainage Canal Luzon East-wide, 200,000 pesos. Concreting of Creekside SJDM Heights, 150,000 pesos. Military Police and Security Equipment, installation of CCTV SJDM Heights, 350,000 pesos. Total amount, 7,125,344 pesos and 8 centavos. As of January 10, 2024 to March 22, 2024, tayo ay mayroong koleksyon mula sa Community Tax Certificate noong buwan ng Enero. Tayo ay nakalikom ng 45,408 pesos. Samantala nung buwan ng Pebrero ay mayroon tayong 23,613 pesos. At ngayong buwan ng Marso ay may halagang 12,720 pesos. Para naman sa other income ay ang mga sumusunod. As of March 24, 2024, tayo ay may kabuwang pondo na 5,404,791 pesos and 11 centavos na siyang nakalagak sa Land Bank of Philippines. Upang simulan ang kasaysayan, maging kapagsawa-kawan, at ilampay ang Pilipinas. Ikaw, ako, at ang barangay, magkasamang tagumpay. Ang bansang ito ay tahanan sa iyo, sa paglilingkod, kamalita at bawat tao. Kaibigan ko at kapwa Pilipino, ako at ang barangay, isa sa layunin at may tapat, maglingkod na may tayo ang may tangan ang bukas sa pangarap.